Paano kung ang lihim sa pag-unlock ng isang agos ng kasaganaan, kayamanan, at kapayapaan ay kasing simple lang ng paglalagay ng barya sa iyong kaliwang sapatos bago matulog? Ang sinaunang ritual ng Budismo na ito ay may kapangyarihang baguhin ang iyong buhay magdamag. Handa ka na bang tuklasin kung paano? Sa isang mundong puno ng pagpupursige at patuloy na pag-abot ng mga pangarap, madalas nating kalimutan na ang pinakasimpleng mga ritual ay maaaring ang pinakamalakas. Sa kaloob-looban ng tradisyong Budista ay nakatago ang isang lihim, isang ritual na ipinamamana mula sa mga nakaraang henerasyon, isang ritual na napakadali ngunit napakabigat na may kakayahang baguhin ang iyong buong realidad. Isipin mo ang lakas ng paglalagay ng isang barya sa iyong kaliwang sapatos bago matulog at magising sa isang buhay na puno ng kasaganaan, kapayapaan, at mga bagong pagkakataon. Ngayong gabi, ibabahagi ko sa iyo ang sinaunang lihim na ito. Isang ritual na maaaring magbukas ng mga pintuan patungo sa kasaganaan sa pinaka-hindi inaasahang paraan. Ang ritual na ipinaliwanag. Ang sinaunang ritual ng Budismo ay tila napakasimple, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay nakasalalay sa intensyon nito. Kailangan mo lamang ng isang barya, isang maliit na bagay sa araw-araw na simbolo ng kasaganaan at yaman. Ngunit ang tunay na mahika ay hindi lamang nagmumula sa barya, kundi sa paraan ng iyong pagganap sa ritual at sa enerhiyang inilalagay mo dito. Hakbang 1, pumili ng iyong barya. Simulan sa pagpili ng isang barya na kumokonekta sa iyo. Hindi ito kailangang maging isang bihirang o mahal na barya, kundi isang barya na may espesyal na kahulugan para sa iyo. Maaaring ito ay isang barya na taglay mo na matagal na, isang pampaswerte, o kahit isang barya mula sa isang espesyal na biyahe. Ang mahalaga ay may personal na kahulugan ito sa iyo dahil ito ang magiging pundasyon ng enerhiya ng ritual. Hakbang 2, ihanda ang iyong lugar. Maghanap ng tahimik na lugar kung saan hindi ka maabala. Ang ritual ay pinakamahusay gawin sa isang mapayapang kapaligiran dahil ito ay magbibigay daan upang lubos mong makonekta ang iyong sarili sa enerhiya ng kasaganaan. Maaari kang magdesisyon na magsindi ng kandila o insenso upang mapabuti ang atmosfera. Ngunit ang hakbang na ito ay nasa iyong pagpapasya. Ang pinakamahalaga ay ang intensyon sa likod ng iyong mga hakbang. Hakbang 3, linisin ang barya. Bago ilagay ang barya sa iyong kaliwang sapatos, hawakan ito sa iyong kamay ng saglit. Isara ang iyong mga mata at mag-focus sa iyong paghinga, i-ground ang iyong sarili sa kasalukuyang sandali. Habang hawak ang barya, imahinasyonin itong malinis mula sa anumang negatibong enerhiya. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pag-imagine ng maliwanag na pumapalibot sa barya, nililinis ito mula sa anumang hindi ka nais-nais na panginginig. Ang hakbang na ito ay nagsisiguro na tanging positibo at masaganang enerhiya lamang ang papasok sa iyong buhay. Hakbang 4, ilagay ang barya sa iyong kaliwang sapatos. Ngayon, kunin ang barya at ilagay ito sa loob ng iyong kaliwang sapatos. Tiyaking ito ay komportable, ngunit hindi nagdudulot ng anumang abala. Ang kaliwang sapatos ay kumakatawan sa pagtanggap at intuisyon sa mga espiritual na practice, kaya't mahalaga itong gamitin sa ritual na ito. Ang kaliwang bahagi ng katawan ay madalas itinuturing na bahagi na tumatanggap ng enerhiya, kaya't ang paglalagay ng barya dito ay nagsasaad sa universo na ikaw ay bukas sa pagtanggap ng kasaganaan, tagumpay at yaman. Hakbang 5, itakda ang iyong mga intensyon. Habang ang barya ay ligtas na sa iyong sapatos, umupo sa isang komportableng posisyon at maglaan ng ilang sandali upang itakda ang iyong mga intensyon. Isipin kung ano talaga ang nais mong i-manifest sa iyong buhay. Ito ba ay kalayaan sa pinansyal? Isang bagong oportunidad sa karera? O marahil isang pakiramdam ng panloob na kapayapaan? Maging tiyak at malinaw sa iyong mga iniisip. Habang nakapokus sa iyong mga nais, imahinin mo na ito ay buhay na parang bahagi na ito ng iyong realidad. Damhin ang mga emosyon ng tagumpay, kasaganaan, at pasasalamat na pumupuno sa iyo. Hakbang 6, matulog. Matapos itakda ang iyong mga intensyon, matulog ka ng normal. Magtiwala na ang universo ay gumagawa para sa iyong kabutihan habang ikaw ay nagpapahinga. Ang barya sa iyong sapatos ay nagsisilbing isang channel para sa enerhiyang iyong inumpisahan na humihila ng mga oportunidad at biyaya habang ikaw ay natutulog. Bagamat ang pisikal na paglalagay ng barya ay tila maliit, ang enerhiya na nililikha nito ay malakas at nagbabago ng buhay. Bakit ang kaliwang sapatos? Sa maraming espiritual na tradisyon, ang kaliwang bahagi ng katawan ay may malalim na kahulugan.
Madalas itong tinatawag na receiving side o bahagi ng pagtanggap, na kabaligtaran ng kanang bahagi na naugnay sa aksyon at pagbibigay. Sa Budismo, ang kaliwang bahagi ay iniugnay sa intuisyon, pagtanggap, at ang kakayahang tanggapin ang mga biyaya at kasaganaan ng universo. Sa paglalagay ng barya sa iyong kaliwang sapatos, itinataguyod mo ang iyong sarili sa enerhiya ng pagtanggap, ipinapakita sa universo na ikaw ay handa ng tanggapin ang kasaganaan na para sa iyo. Ang simbolismo ng kaliwang sapatos. Ang sapatos mismo ay may simbolikong kahulugan. Ang mga sapatos ay isinusuong upang protektahan tayo habang tayo ay naglalakad sa buhay at dinadala nito ang ating enerhiya sa bawat hakbang. Sa ritual na ito, ang iyong kaliwang sapatos ay nagiging isang sisidlan para sa pagtanggap ng mga kosmikong biyaya na naghihintay sa iyo. Kapag inilagay mo ang barya sa loob, para kang naglalakad patungo sa iyong sariling kasaganaan, pinapayagan ang enerhiya ng yaman na mag-alin sa iyong landas. Ang kapangyarihan ng kaliwang bahagi sa espiritualidad. Maraming espiritual na tradisyon, kabilang ang Budismo, ang nagbibigay diin sa kahalagahan ng kaliwang bahagi bilang bahagi na bukas sa banal na enerhiya. Ang kanang bahagi, na kadalasang iniugnay sa maskulino o aktibong prinsipyo, ay itinuturing na bahagi ng pagbibigay. Samantalang ang kaliwang bahagi ay naugnay sa pambabae o pasibong prinsipyo na may kinalaman sa pagtanggap at pag-aalaga. Sa pamamagitan ng paglalagay ng barya sa kaliwang sapatos, sinasabi mo sa universo, handa na akong tumanggap. Bukas ako sa agos ng kasaganaan. Isang banal na koneksyon. Sa Budismo, ang mga ritual tulad nito ay tungkol sa pagkonekta sa enerhiya ng universo sa isang mas malalim na antas. Ang aktong paglalagay ng barya sa kaliwang sapatos ay hindi lamang isang pisikal na hakbang, kundi isang simbolikong kilos na nagmamarka ng iyong intensyon na buksan ang iyong sarili sa espiritual na kasaganaan. Isa itong imbitasyon para sa magandang kapalaran, kapayapaan, at tagumpay na pumasok sa iyong buhay ng walang kahirap-hirap. Ang bawat hakbang na iyong gagawin habang may barya sa iyong sapatos ay kumakatawan sa daloy ng enerhiyang ito na sumusulong sa iyong buhay. Ang kapangyarihan ng mga intensyon. Isa sa pinakamahalagang elemento sa ritual na ito ng Budismo ay ang kapangyarihan ng mga intensyon. Ang malinaw at tiyak na pagtatakda ng mga intensyon ang nagbibigay buhay sa simpleng hakbang na ito ng paglalagay ng barya sa iyong kaliwang sapatos. Kung walang intensyon, ang ritual ay magiging isang walang kahulugang aksyon. Ngunit sa intensyon, ito ay nagiging isang makapangyarihang kasangkapan ng manifestation na nag-aalin sa iyong isipan, enerhiya, at mga hakbang patungo sa kasaganaan na iyong hinahangad. Ang mga intensyon ay humuhubog sa iyong realidad. Sa mga espiritual na practice, pinaniniwalaan na ang ating mga iniisip at intensyon ang humuhubog sa ating realidad. Ang universo ay tumutugon sa enerhiyang ipinapadala natin sa mundo, at ang pagtatakda ng malinaw na mga intensyon ay nagdidirekta sa enerhiyang iyon patungo sa mga bagay na pinakamahalaga sa atin. Kapag inilagay mo ang barya sa iyong kaliwang sapatos, hindi mo lang ginagawa ang isang ritual, lumilikha ka ng isang espasyo para mag-manifest ang iyong mga nais. Ang iyong intensyon ay nagiging susi upang mabuksan ang mga pintuan ng posibilidad. Paano magtakda ng makapangyarihang intensyon? Upang makuha ang pinakamataas na benepisyo mula sa ritual na ito, mahalagang lapitan ang iyong mga intensyon ng may kalinawan at focus. Narito kung paano mo itatakda ang makapangyarihang na aksyon ng mga intensyon sa ritual. Maging malinaw tungkol sa iyong ninanais. Huwag maghangad ng mga malalabong bagay tulad ng mas maraming pera o tagumpay. Maging tiyak. Kung naghahangad ka ng kasaganaan sa pinansyal, maging malinaw tungkol sa halaga o uri ng oportunidad na inaasahan mo. Kung kapayapaan sa loob ang iyong ninanais, mag-focus sa mga partikular na bahagi ng iyong buhay kung saan nararamdaman mong pinakahiwalay ka. Ang mas malinaw na iyong intensyon, mas malakas ang enerhiyang lilikhain mo. Damdamin ang emosyon sa likod ng iyong nais. Kapag natukoy mo na ang iyong intensyon, maglaan ng sandali upang maramdaman ang emosyon na kaugnay nito. Isipin mong ikaw ay mayroong na ang iyong nais. Damhin ang kagalakan, ginhawa, kasiyahan, o kapayapaan na kaakibat nito. Ang emosyonal na enerhiya na ito ay magpapalakas sa iyong intensyon at gagawing mas makapangyarihan. Mag-focus sa pasasalamat. Ang pasasalamat ay isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa universo. Kapag nagpapahayag ka ng pasasalamat sa mga bagay na mayroon ka na, binubuksan mo ang pintuan para sa mas malalaking biyaya.
Habang itinatakda mo ang iyong intensyon, maglaan din ng sandali upang magpasalamat sa universo para sa kasaganaan na dumarating na sa iyong buhay. I-visualize ang iyong ninanais na kinalabasan. Ang visualization ay isang susi sa proseso ng manifestation. Isara ang iyong mga mata at i-visualize ang iyong intensyon na nagiging totoo. Isipin ang iyong sarili na nabubuhay sa realidad na nais mong likhain, kung ito man ay paggising sa isang tahimik na tahanan, pagtamasa ng kalayaan sa pinansyal, o tagumpay sa iyong karera. Mas malinaw mo itong makikita, mas magiging totoo ito. Bakit ang mga intensyon ay napakapangyarihan? Ang mga intensyon ay parang isang mapa patungo sa hinaharap. Nagbibigay ito ng direksyon at layunin, tinutulungan ang universo na malaman kung paano ayusin ang iyong enerhiya sa mga oportunidad na pinakaakma sa iyong mga nais. Sa malinaw na pagtatakda ng iyong mga intensyon sa ritual, hindi lamang ikaw ay naghahanda para sa manifestation, kundi ipinapakita mo rin sa universo na ikaw ay handa nang tumanggap ng mga biyaya nito. Ang aktong paglalagay ng barya sa iyong kaliwang sapatos, habang nakatutok sa iyong mga intensyon, ay nagsisilbing signal sa universo na ikaw ay bukas, tumatanggap, at handa nang tanggapin ang mga biyaya na dumarating sa iyo. Isang paalala na ang kasaganaan ay iyong karapatan mula sa kapanganakan, at nararapat kang mabuhay ng isang buhay na puno ng tagumpay, kapayapaan, at kasaganaan. Mga karaniwang pagkakamali na dapat iwasan. Bagamat ang ritual na maglagay ng barya sa iyong kaliwang sapatos bago matulog ay simple, may mga ilang karaniwang pagkakamali na maaaring makaapekto sa bisa nito. Upang tunay na magamit ang kapangyarihan ng praktis na ito, mahalagang lapitan ito ng tamang kaisipan at enerhiya. Narito ang ilang mga key mistakes na dapat iwasan upang matiyak na makakamtan mo ang pinakamalaking benepisyo mula sa ritual na ito. 1. Pagmamadali sa ritual. Isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali ng mga tao ay ang pagmamadali sa ritual nang hindi ito lubos na isinusuong. Ang mga espiritual na ritual ay tungkol sa intensyon at pagiging present, at kapag nagmamadali ka, nawawala ang makapangyarihang enerhiya na hatid ng praktis na ito. Hindi sapat na ilagay lamang ang barya sa iyong sapatos at kalimutan na ito. Sa halip, maglaan ng oras sa bawat hakbang, piliin ang iyong barya ng maingat, itakda ang iyong intensyon ng malinaw, at ganap na magpasok sa ritual. Maglaan ng sandali upang magsentro bago magsimula. Huminga ng malalim, pakawalan ang mga distractions, at mag-focus sa kasalukuyang sandali. Sa pamamagitan ng pagpapabagal at tunay na paglahok sa ritual, makakalikha ka ng enerhiya na kinakailangan upang magmanifest ang iyong mga nais. 2. Pagpapabaya sa pagtatakda ng malinaw na intensyon. Isa pang karaniwang pagkakamali ay ang pagpapabaya sa pagtatakda ng malinaw at tiyak na intensyon. Nang walang malinaw na intensyon, parang nagpadala ka ng magkasalungat na signal sa universo. Mahalaga na mag-focus sa eksaktong nais mo, maging ito ay kasaganaan sa pinansyal, emosyonal na pagpapagaling, o isang bagong oportunidad. Ang mga malalabong intensyon tulad ng gusto kong maging masaya, o kailangan ko ng mas maraming pera, ay hindi kasing epektibo ng mga tiyak at magagawa. Sa halip, subukang magsabi ng, iniintindi ko na makuha ang isang oportunidad sa trabaho na magdadala ng pinansyal na seguridad at personal na kasiyahan, o bukas ako sa pagtanggap ng mga hindi inaasahang biyayang pinansyal na magpapabuti sa aking buhay. 3. Pagdududa sa proseso. Ang pagdududa ay isang makapangyarihang enerhiya na maaaring humarang sa proseso ng manifestation. Kapag nagtakda ka ng intensyon, mahalaga na magtiwala sa proseso at maniwala na ang universo ay gumagawa para sa iyong kabutihan. Kung dadapuan ng pagdududa o skepticism ang iyong paglapit sa ritual, hindi mo lubos na akmahin ang enerhiya na kailangan upang makamtan ang iyong mga nais. Isa sa mga paraan upang mapaglabanan ang pagdududa ay ang pagpapaalala sa iyong sarili ng iyong kahalagahan at kakayahang magmanifest ng iyong nais. Magtiwala na ang universo ay sagana at karapat-dapat kang tumanggap ng mga biyaya nito. Habang mas nagtitiwala ka, mas magiging akma ka sa agos ng kasaganaan. 4. Nakalimutang alisin ang barya pagkatapos ng ritual. May mga tao na nakakalimutang alisin ang barya mula sa kanilang kaliwang sapatos pagkatapos magawa ang ritual. Bagamat ito ay tila maliit na bagay, ito ay isang mahalagang hakbang. Kapag natapos mo na ang ritual at naitakda ang iyong mga intensyon, mahalaga na alisin ang barya mula sa iyong sapatos at ilagay ito sa isang espesyal na lugar, tulad ng sa iyong altar o isang ligtas na espasyo. Ipinapakita nito ang pagpapalaya ng iyong mga intensyon sa universo na nagbibigay daan upang magtrabaho ito para sa iyo.
Sa pamamagitan ng pagpapabaya sa pag-alis ng barya, maaari mong hindi sinasadyang lumikha ng stagnation dahil ang enerhiya ng iyong mga intensyon ay hindi lubos na nailalabas sa universo. Siguraduhing igalang ang barya at ang simbolismo nito sa pamamagitan ng pagtatago nito sa isang sagrado at ligtas na lugar pagkatapos ng ritual. 5. Hindi pagtanggap sa kapangyarihan ng pasasalamat. Ang pasasalamat ay ang pinakamakapangyarihang kasangkapan sa manifestation. Nang walang pasasalamat, hindi makakadaloy ng maayos ang enerhiya ng kasaganaan. Madali tayong madistract sa paggawa ng kahilingan at nakakalimutang magpasalamat para sa mga bagay na mayroon na tayo. Gayunpaman, ang pasasalamat ay isang mahalagang bahagi sa paglikha ng tamang enerhiyang kapaligiran upang makapasok ang kasaganaan. Bago matulog, maglaan ng sandali upang magpasalamat sa universo para sa mga biyayang malapit nang dumating. Magpasalamat sa mga oportunidad na paparating na sa iyong buhay. Ang mas maraming pasasalamat na ipapakita mo, mas marami kang maaabot at matatanggap. Ano ang maaaring asahan pagkatapos ng ritual? Pagkatapos isagawa ang ritual na maglagay ng barya sa iyong kaliwang sapatos, bago matulog, maaaring magsimula kang mapansin ang mga banayad ngunit makapangyarihang pagbabago sa iyong buhay. Ang enerhiyang inilunsad mo sa pamamagitan ng iyong mga intensyon at ng ritual mismo ay magsisimulang magmanifest sa mga paraan na akma sa iyong mga nais. Gayunpaman, mahalaga ring maunawaan na ang mga resulta ay hindi agad-agad at ang universo ay gumagana sa sariling oras nito. Maliit na pagbabago sa enerhiya. Isa sa mga unang bagay na maaari mong mapansin pagkatapos magsagawa ng ritual ay ang banayad na pagbabago sa iyong enerhiya. Maaaring makaramdam ka ng pagiging magaan, mas komportable, o maging mas optimistiko tungkol sa hinaharap. Ito ang unang tanda na tumutugon ang universo sa iyong mga intensyon. Mahalaga na magtiwala sa mga maliliit na pagbabago na ito dahil ito ay simula ng mas malaking bagay. Maaari mo ring makita na ikaw ay mas bukas sa mga bagong oportunidad o mas nakatutok sa iyong sariling intuisyon. Ito ay ang enerhiya ng pagtanggap na gumagana habang iniaalin ka ng ritual sa agos ng kasaganaan at tagumpay. 2. Pagtaas ng synchronicities. Habang nagpapatuloy ka pagkatapos ng ritual, maaaring magsimula kang mapansin ang pagtaas ng mga synchronicities at mga maswerte na kaganapan sa iyong buhay. Maaaring magresulta ito sa hindi inaasahang tawag, mga oportunidad na biglang lilitaw, o mga pagkakataon na makatagpo ng mga tao na makakatulong sa iyong mga layunin. Ang mga synchronicities na ito ay paraan ng universo upang gabayan ka patungo sa iyong mga nais. Habang higit mong napapansin ang mga maliliit na senyales na ito, mas maintindihan mong ikaw ay nasa tamang landas. Magmasid sa mga sandali ito dahil ito ay mga palatandaan na ang iyong ritual ay gumagana at ang iyong mga intensyon ay naririnig. 3. Dumarating ang mga oportunidad. Pagkatapos ng ritual, malamang na magsimula kang makakita ng mga bagong oportunidad na dumarating, kadalasan sa mga lugar kung saan nakapokus ang iyong mga intensyon. Maaaring ito ay isang bagong job offer, isang hindi inaasahang pagdapo ng yaman, o isang bagong koneksyon na makakatulong sa iyong mga layunin, at ang universo ay gumagana na sa likod ng mga eksena upang dalhin sa iyo ang iyong mga hiling. Dito na pumapasok ang iyong mga aksyon. Bagamat ang ritual ay nagbubukas ng pintuan para sa kasaganaan, nasa iyo ang responsibilidad na samantalahin ang mga oportunidad na dumating. Maging maagap, magtiwala sa iyong intuisyon, at gawin ang mga hakbang na kailangan upang magmanifest ang iyong mga nais. 4. Pakiramdam ng kapayapaan at kumpiyansa. Isa pang makapangyarihang pagbabago na maaaring mangyari ay ang nadagdagang pakiramdam ng kapayapaan at kumpiyansa. Habang ang iyong mga intensyon ay nagsisimulang mag-alin sa iyong mga aksyon, maaari mong maramdaman na mas may kontrol ka sa iyong buhay at mas tiwala na ang lahat ay magwawagi ayon sa plano. Ang pakiramdam ng kapayapaan na ito ay makakatulong upang mabawasan ang anumang pagkabahala o takot na maaari mong naramdaman tungkol sa iyong hinaharap at palitan ito ng pagtitiwala sa proseso. Ang ritual ay hindi lamang nagbubukas ng mga pintuan para sa material na kasaganaan, kundi nagpapalago rin ng panloob na kapayapaan na nagpapakita ng iyong harmony sa universo. Ang kapayapaang ito ay magbibigay daan upang magpatuloy ka ng may kalinawan at kumpiyansa. 5. Pangmatagalang pagbabago. Habang ang ilang resulta ay maaaring mangyari agad, ang tunay na kapangyarihan ng ritual na ito ay nasa kakayahan nitong lumikha ng pamatagalang pagbabago.
Sa patuloy na paggawa ng ritual na ito at sa pagtutok ng iyong mga aksyon sa iyong mga intensyon, makikita mong ang iyong buhay ay magsisimulang magbago sa makabuluhang paraan sa paglipas ng panahon. Hindi lamang ito tungkol sa pagkuha ng yaman sa maikling panahon, ito ay tungkol sa paglikha ng buhay na masagana sa lahat ng aspeto. Kung ito man ay emosyonal na kasiyahan, makulay na relasyon, o tagumpay sa iyong propesyon, ang enerhiyang iyong ipinailaw sa pamamagitan ng ritual na ito ay patuloy na magbubukas ng mga pintuan, na nagdadala ng pangmatagalang pagbabago sa iyong buhay. Mga kwento ng totoong buhay eksperyensya. Mayroong napakagandang kapangyarihan sa pakikinig ng mga kwento mula sa mga taong naranasan ang mga pagbabago dulot ng ritual na ito. Kapag nakita natin kung paano ginamit ng iba ang maglagay ng barya sa iyong kaliwang sapatos bago matulog upang makaakit ng kasaganaan, ito ay tumutulong sa atin na kumonekta sa ritual sa mas malalim na antas at pinapalakas ang ating paniniwala sa kapangyarihan nito. Narito ang ilang mga kwento ng mga individual na nakaranas ng kamangha-manghang mga pagbabago matapos isama ang praktis na ito sa kanilang buhay. 1. Paglalakbay ni Marie patungo sa kalayaan sa pinansyal. Si Marie ay matagal nang nahirapan sa pinansyal, palaging nag-aalala tungkol sa kanyang mga bayarin at seguridad sa trabaho. Sinubukan na niya ang lahat, pagbubudget, mga side hustle, at iba pang espiritual na practice, ngunit parang walang epekto. Isang araw, ipinakilala siya ng isang kaibigan sa simpleng ritual na ito ng Budismo. Bagamat may alinlangan, nagdesisyon si Marie na subukan ito. Pumili siya ng barya na dinala niya sa isang biyahe sa Bali, isang lugar na palagi niyang itinuturing na puno ng espiritual na enerhiya. Nang gabing iyon, inilagay niya ang barya sa kanyang kaliwang sapatos, itinakda ang malinaw na intensyon para sa kasaganaan sa pinansyal, at natulog. Sa loob ng isang linggo, nakatanggap si Marie ng hindi inaasahang bonus sa trabaho, at pagkatapos nito ay nakatanggap siya ng alok para sa isang bagong trabaho na may mas mataas na sahod at mas maraming flexibility. Naniniwala si Marie na ang ritual na ito ang naging turning point sa kanyang pinansyal na paglalakbay, at ito na ang regular niyang ginagawa upang mapanatili ang kanyang kasaganaan. 2. Hindi inaasahang pag-unlad sa karera ni David. Si David, isang mid-level na manager sa isang marketing firm, ay laging nababahala sa kanyang karera. Pakiramdam niya ay siya ay naiiwan at hindi nakikita, parang ang kanyang potensyal ay hindi nabibigyan ng pansin ng kanyang mga superior. Nang madiskubre niya ang ritual na maglagay ng barya sa iyong kaliwang sapatos bago matulog, inisip niyang masyadong simple ito upang magtagumpay, ngunit desperado siya para sa pagbabago. Naglaan si David ng sandali upang magnilay-nilay sa kanyang mga nais na nakatutok sa pag-angat sa karera at pagkilala. Inilagay niya ang isang maliit na barya sa kanyang kaliwang sapatos, itinakda ang kanyang intensyon para sa promosyon, at natulog. Kinabukasan, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang boss, nag-aalok ng mas mataas na posisyon sa kumpanya, isang posisyon na matagal na niyang inaasam. Ipinagpapasalamat ni David ang hindi inaasahang promosyon sa kapangyarihan ng ritual, at regular na niya itong ginagawa bilang paalala upang manatiling konektado sa kanyang mga layunin. Sa unang gabi ng ritual, inilagay ni Juan ang barya sa kanyang kaliwang sapatos, at itinakda ang kanyang intensyon para sa mas malalim na koneksyon sa banal. Humingi siya ng gabay at kalinawan sa kanyang espiritual na landas. Kinabukasan, nagising siya na may nakakahawang pakiramdam ng kapayapaan at koneksyon sa universo. Sa mga sumunod na linggo, nakaranas siya ng makapangyarihang mga synchronicities at mas malalim na pag-unawa sa kanyang layunin. Ngayon, regular na ginagamit ni Juan ang ritual na ito upang ipagpatuloy ang kanyang espiritual na paglalakbay at manatiling konektado sa kanyang mas mataas na sarili. Ang kapangyarihan ng mga kwento ng totoong buhay. Ang mga kwentong ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng kamangha-manghang pagbabago na maaaring mangyari kapag isinama mo ang ritual na maglagay ng barya sa iyong kaliwang sapatos bago matulog sa iyong buhay. Kung ito man ay para makaakit ng kasaganaan sa pinansyal, pag-unlad sa karera, pagpapagaling sa emosyon, o espiritual na paglago, ang ritual na ito ay may kakayahang magdulot ng pangmatagalang pagbabago. Ang pinakamahalagang bagay na dapat tandaan ay ikaw ay karapat-dapat tumanggap ng mga biyaya na inaalok ng universo, at ang ritual na ito ay isang simple, ngunit makapangyarihang paraan upang buksan ang iyong sarili sa mga biyayang ito. Konklusyon. Tulad ng ating tinalakay, ang imaglagay ng barya sa iyong kaliwang sapatos bago matulog na ritual ay maaaring magmukhang simple sa unang tingin, ngunit may malalim na kapangyarihan.
Ang sinaunang praktis na Budista na ito ay may kakayahang ialin ang iyong enerhiya sa kasaganaan, tagumpay, at kapayapaan. Sa pamamagitan ng sadyang paglalagay ng barya sa iyong kaliwang sapatos bago matulog, hindi ka lang gumagawa ng ritual, lumilikha ka ng makapangyarihang koneksyon ng enerhiya sa universo, binubuksan ang pintuan sa hindi mabilang na biyaya. Isang simpleng hakbang na may malalim na epekto. Ang kagandahan ng ritual na ito ay nasa simplisidad nito. Hindi mo kailangan ng mamahaling kagamitan, mga oras ng meditation, o komplikadong mga practice upang ma-activate ang kapangyarihan nito. Ang kailangan mo lamang ay isang barya, isang malinaw na intensyon, at isang kahandaang magtiwala sa proseso. Ang ritual na ito ay isang paalala na ang kasaganaan ay hindi palaging nangangailangan ng pagsusumikap o pakikibaka. Minsan, ang mga pinakamakapangyarihang pagbabago ay nagmumula sa pinakasimpleng mga hakbang. Magtiwala sa proseso. Isa sa pinakamahalagang aral na makukuha mula sa ritual na ito ay ang pangangailangan ng tiwala. Kapag inilagay mo ang barya sa iyong kaliwang sapatos at itinakda ang iyong intensyon, magtiwala na ang universo ay gumagawa na para sa iyong kabutihan. Ang proseso ng manifestation ay hindi palaging agarang nararamdaman, ngunit laging nasa paggalaw ito. Ang iyong tungkulin ay manatiling bukas, tumatanggap at nakaalin sa iyong mga nais. Sa paglipas ng panahon, makikita mo ang mga resulta ng iyong mga pagsisikap, maging sa anyo ng mga oportunidad sa pinansyal, emosyonal na pagpapagaling, o isang mas malalim na koneksyon sa iyong tunay na sarili. Nagsisimula ang iyong paglalakbay patungo sa kasaganaan ngayong gabi. Kung mayroon mang isang bagay na dapat tandaan, ito ay na may kakayahan kang lumikha ng iyong sariling realidad. Ang ritual na ito ay isang kasangkapan upang matulungan kang maabot ang universal na daloy ng kasaganaan at yaman na palaging magagamit sa iyo. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa practice at pagtatakda ng iyong mga intensyon ng malinaw, ikaw ay kumikilos upang hubugin ang iyong hinaharap. Ngayong gabi, habang inilalagay mo ang barya sa iyong kaliwang sapatos, malaman mong hindi lamang ito isang ritual, binubuksan mo ang pintuan ng isang bagong kabanata sa iyong buhay. Isang kabanata kung saan ang kasaganaan ay dumadaloy ng malaya, ang mga oportunidad ay nagmanifest ng walang kahirap-hirap, at ang kapayapaan ay magiging iyong patuloy na kasama. Panawagan sa aksyon. Handa ka na bang baguhin ang iyong buhay gamit ang simpleng ngunit makapangyarihang ritual na ito? Subukan ito ngayong gabi at ipaalam sa amin kung ano ang mangyayari. Ibahagi ang iyong mga karanasan sa mga komento sa ibaba at magtulungan tayo sa paglalakbay patungo sa kasaganaan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa iba pang spiritual na practice, mga tips sa manifestation, at mga ritual na makakatulong sa iyo upang matamo ang buhay na karapat-dapat sa iyo. Tandaan, nagsisimula ang iyong paglalakbay patungo sa kasaganaan sa isang hakbang lamang. At nagsisimula ito ngayong gabi.